Hey guys, ito si Gene. Welcome sa 119 Workshop. Now, kung ikaw ay isang DIYer or maybe even a professional na cabinet maker, napaka-importante na accurate lagi ang iyong sukat at ang iyong layout, di ba? So, marami tayong ginagamit na tools para sa ating accuracy, no? Yung ating mga measuring tools dito sa shop, marami na. Meron tayong ah, ito yung ating speed square, meron tayong angle gauge, pang so ano ng angle, ayan, ganyan. Meron din tayong, of course, malaki na ganito, T-square, at syempre meron din tayong protractor. So napakarami nating tools, meron pa mga combination squares, no? So napakarami nating tools na ginagamit for layout and for measuring, no guys? Pero what if, no, meron lang dalawang tools na pwede tayong gamitin at kaya na i-replace ang lahat ng ito and more. Okay? Exciting, di ba? So, yan ang titingnan natin ngayong mga tools na yan, guys. So, intro muna tayo. Pasok! Pero guys, bago lahat ng yan, syempre guys, huwag niyo nakakalimutan, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11 Workshop, sa ating comment, nag-like, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11 Workshop. Ayan, okay. At i-like nyo na rin yung aking Facebook page, no? Follow nyo na yung aking Facebook page. Ayan. Okay, so yan. And anyway guys, gusto ko rin na i-welcome sa 11 Workshop. Officially na natin i-welcome ang ating bagong sponsor, ating bagong partner, which is Harden Tools Philippines. No? So welcome na nila tayo. Nag-post na sila sa kanilang social media to welcome us as their brand ambassador partner. So thank you so much Harden Philippines for trusting 11 Workshop. And I hope na magiging mabunga itong ating partnership in the coming future. No? So guys, marami tayong mga interesting na tools wala sa Harden Tools Philippines na gusto natin i-review. At magsisimula na tayo ngayon, no guys. So last week, nag-review natin yung kanilang hammer. So ngayon naman, i-review natin ang dalawang measuring tools ng Harden Tools Philippines na sa tingin ko ay game changer. So I specifically requested these tools kasi nung una ko silang makita sa catalog ng Harden, naisip ko agad that these tools will be game changer. So that means pwede na nitong palitan yung marami nating tools dito sa ating tool wall na ginagamit. I think ito na yung mag-replace to sa iba dyan, no, guys. So it's a multiple use tools. So let's look at first yung sa kanilang isang tool na sinasabi ko sa inyo. This one is the Harden 24-inch adjustable square or T-square na adjustable. Yon. So meron tayong T-square dito, guys. This is the big one na ginawa yata to ng tatay ko tatay ko at gumawa nito. And it's been in my family for decades na. So, and it's made of aluminum, talaga matibay ito. Pero, as you can see, wala siyang markings, no, whatever, no? At hindi siya na-adjust. This one from Harden has all the markings that you need. Meron kang metric and imperial, no, inches. And then, it's completely adjustable. So, let me show you yung mga functions nitong ating square nito, to adjustable square nito from Harden Tools. Let's go. So guys, pag bumili ka pala nitong Harden na adjustable square or adjustable T-square, meron siya kasamang pencil. Actually, it's a mechanical pencil. And it's really nice, no? So, yeah, square tip siya, so you can use that. Now, paano pag ginagamit ito? Sabi ko sa inyo, pwede i-adjust itong kanyang head na ito. So, itapat nyo lang lagi siya dun sa zero kung gusto nyo. Kung mag-tracting kayo ng ganito, tapat nyo yung kanyang, yung dulo nito sa zero, di ba? So, para accurate siya. So, for example, kukuha ka ng 20 by 20 centimeters na square, and you can easily do that by just scribing lang, guys. So, scribe mo lang siya
from the edge ng ganyan sa 20. Yan. Tapos, 20 rin dito. Ayun. So, ganoon lang ka simple guys. So, hindi lang kasi pantay itong ating plywood. Kaya medyo broken siya ng konti. Pero you get the idea, di ba? Tapos guys, this is anodized aluminum, no? So, matibay talaga siya and magaan. And the good thing about this is that meron din siyang mga angles. Ayan, may mga preset na angles na siya. So, for example, ang need mo ay 30-degree angle. So, iganyan mo lang siya. Ayan, tapat mo lang sa 30 degrees. And then, lock it. Now you can get 30-degree angles. Yun. Pag 45 naman, same lang. May 45 degree siya na angle. Ayan. Okay, so fit lang natin. Ayan. Ito naman ay 45 degrees. Ayun. So, meron din siyang 60 degrees and 75 degrees angle. And kung gusto mo siyang bumalik sa square, ayan lang. Meron siyang kanal dito. Ayan, makikita meron siyang kanal for 90 degrees na square. So, 90 degree angle na yan. And it's back on square. And you can see na square talaga to because kunin ko itong aking trusted na square, na machine square. And yep, it's dead, 90 degrees. So, talagang accurate itong ano na to. Itong T-square ng Arden na to, guys. Now, it's a good tool, pero syempre, meron pa kung gusto sana improvement sa kanya, no, guys? If ever, na i-upgrade siya ng Arden, sana magkaroon ng mas mahabang version nito. At least 4 feet para pwedeng panghati ng plywood. At sana, meron din siya nagka-cam na pwede rin ma-adjust tong sa ulo niya para pwede rin siyang gamitin as a guide sa circular saw, no, guys? But, at the end of the day, halimbawa, tapos ka na magtrabaho, ang maganda rito, you can fold it down. Yan. So, pwede mo na siya itupi. Ganito. So, it's easily pwede mo siyang bitbitin or pwede siyang sa diretso sa tool wall. Walang problema, no, guys. So, yun yung Harden na adjustable T-square. At ang pangalawa naman natin, guys, na titingnan ay ito. This is the Harden multi-purpose na square. And it is multi-function or multi-purpose square kasi ang dami niyang pwedeng gawin, no, guys. So as you can see, it's a square na pwede rin protractor, no? Pero hindi lang yan, guys. Napakarami niya pang pwedeng gawin. So papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga functions itong square na to. Let's go. So guys, ito naman yung Harden na multi-purpose na square. So, bakit multi-purpose? Kasi marami siyang pwedeng gawin. It comes in 3 parts actually. Itong kanya square, which is made of stainless steel, I think. Tapos, meron din siyang, ito yung top half na to, na meron level, ayan. At meron din siyang depth gauge, removable depth gauge, and meron din siya, ito, yung kanyang slider, no? So, slider na yan, nagagalaw mo, up and down, and it's removable, meron siyang magnet. Ayun. So, meron siyang function na imperial sa taas, ayan. And this one is metric. So, sa imperial, simula siya dito, 0. Sa dulo nitong ano na to, itong top part na to, hanggang sa dito. And yung naman metric niya is from 0 here up to 30 centimeters now, guys. So, you can use this as a normal na square. So, for example, kung nagkakabit tayo ng mga cabinet, di ba? Tapos, we want to make sure na straight siya. Well, you can use that like that. Oh, yun. So, yan yung mga basic na use ng ating square or yung kung sa edge yung lalagay, pwede ng ganyan. Ayan.
So, basic use yan, guys. Now, dito nag-excel yung card din, no? So, kasi, pwede ka magsukat ng ganito. Ayan. And then, baliktarin mo, it has the same measurement. Tapos, guys, ito maganda. Since meron siyang ano dito, ayan, parang ridge dito na 45 degrees na siya, you can also naka-preset na yung 45 degrees. So this is 45 degrees. Ayan, no? Tapos kung gusto mo naman ng ibang degrees, halimbawa, ito, meron dito naka-preset na 45 and 30 degrees. Kaya kung nakita nyo dito, di ba? So kung halimbawa, sukat ka ng 45, 30 degrees, ayan, uwitan mo lang yung 30 degrees na yan, ayan. And then, can use your square para yun. So, instant na 35 and 40 degrees. So, this is handy kung gagawa ka ng mga angular na furnitures, no? Anong ginawa ko yung cabinet ng anak ko, may mga angular parts doon ng cabinet and I wish na meron ako nito. It would have saved my day kasi ang hirap mag-preset ng mga sukat na mga ganyan. Kapag mano-mano lang, no guys. I have this, ito, angle gauge na to, pero mas maganda sana kung meron ako nito, no guys. Tapos, gamitin natin yung kanyang slider, ito. Ayan. So, yung slider na yan ay pwede mo rin gamitin as a scribing tool, no? So, halimbawa, guguhitan mo to, kailangan mo ng 5 cm. So, we just put it here, and then, slide mo lang siya. Yun. Medyo mapurol yung ating lapis. So, gamit tayo na medyo mas matalas. Ito, mas mahaba. So, 5 centimeters. Yun. So, tapos, ano ba? Kailangan pa ng isa pa, 10. Lipat mo lang sa 10. Tapat mo lang siya sa 10. Then, scribe lang. O, tapos 20. So, sunod-sunod lang. Scribe lang ng scribe, no, guys? Ayan, o. Tapos, 90, ano mo lang siya. That's basically very simple, guys. No? Tapos ito, you can remove this part. Kasi ito depth gauge to, guys. Ito depth gauge, pang sukat sa mga lalim, no? So, halimbawa, meron kang kakabitan na mong malaman. Ito, halimbawa, kung malalaman yung lalim niya, pwede mo siyang gawin as a depth gauge. Ayan, no? Nakita nyo? O, diba? So, pwede mo rin tanggalin. Ayan. And this becomes mas magandang tool kasi pwede mo na siyang gamitin as a protractor. Ayan, protractor. Ayan, o, guys. So, halimbawa, meron kang so, halimbawa, guys, may kahoy ka, gusto mong bilugin to, you can use that like a protractor. And you can cut. Ayan. At pwede mo ito paggamit, pwede mo ito gamitin na panggawa ng bilog, no? Circle. So, meron siya pivot point dito. And makita niya, ayan ang pivot point niya dito sa gitna. So, you can use that pivot point para gumawa ng circle. So, kumuha ka lang ng lapis, ilagay mo dyan, and then, halimbawa, ang gusto mong circle ay 20 centimeters ang diameter. So, ilalagay mo lang yung kanyang sukatan dito sa radius niya, which is 10 centimeters. Ilagay mo yung kanyang pivot point dito. Put your pencil here, and then, teka lang. Logan natin, spin it around. So, ayan na. 1, 2, 3. Yun. Okay, so yun. So, you can make round holes, no? Tapos yung kailangan mo yung jigsaw. Jigsaw mo na ng ganyan, no, guys? So, yun. And guys, ito ang cool part dito. You can use this ruler na guide for concealed hinges. Pagkakabit ng concealed hinges, no, guys? Kung makikita niyo may mga butas dito, ayan. Ito yung guide na pang concealed hinges. So, iba-ibang distansya niya from this one. So, it's merong 9.5 millimeters, meron 21.5, meron 17, meron 33.5.
So that means kahit ano size ng concealed hinges mo, pwede mo siyang i-fit dito. Basahin mo muna instruction manual ng concealed hinges kung ano bang distansya niya from sa edge nung yung kahoy, no, nung cabinet doors. So usually standard sa atin is 35 millimeter na concealed hinges and that uses 21.5. So nandito na siya, guys. So hindi mo na kailangan, so kasi ako, pag nag-install ako ng concealed hinges, gumagamit ako nito. This is a concealed hinges guide. So kung wala ka nito, this one is very medyo pricey ng konti ito, medyo mahal siya ng konti. Pwede mo nang gamitin yung ruler na ito. Just markahan mo lang kung saan yung ito, halimbawa 21.5. So kasi gamit natin 35 na na concealed hinges. So you just mark it down there. Ayan. Ayan. Tapos i-drill mo lang siya ng Forstner bit. Pag na-drill mo na yung Forstner bit, pwede mo na i-drop yung concealed hinges dyan. Ayan. Tapos guys, ito, baliktarin lang natin to. Ito naman kabila na to, ito mga butas naman ito, is para doon sa other side. Yung ikakabit mo naman doon sa carcass, ito. Ayan. So, you can see na meron siyang ito yung tinatawag system 32. So, 32 millimeters apart siya. And that is exact nung sukatan na to, 32 millimeters. So, you just put that there. And then, pwede mo na markahan kung saan maglalanding yung ayan. Diyan exactly mo pwede i-screw yung concealed hinges. So, kita nyo? Ayun sakto yung kanyang paglalagyan. Kaya all you have to do now is screw it down. So, screw it down lang. Sa minarkahan natin kanina, yun. So, it's perfect. So, guys, this is actually great, no? Ayan, kumukulog na naman. So, this is actually a great na multi-purpose ruler or square, no, guys? Pero, syempre, meron akong bagay na gustong improve sa kanya, no, guys? I wish sana next time mag-come up din yung harden na mas mahaba. Maybe, I don't know, maybe around 20 inches siguro, no? Basta yung mahaba lang, di ba? Kasi kung kailangan mo minsan ng mahabang talaga, or 50 centimeters, di ba? Yung mahabang square, no? Kaya minsan kailangan mo talaga yan eh. Tapos, sana din, yung kanyang material, this is a good material actually, stainless steel. Kaso, sana next time, kung mag-come up sila, is medyo makapal ng konti, no? Mas maganda yung medyo makapal, para pwedeng gamitin as a guide sa circular saw, no? If you're cutting, pwedeng siyang gamitin na guide when you're using the circular saw or jigsaw, no? Tapos, ito yung siguro talagang kailangan na improvement. Yung kanyang slider, no? While this is a good system, okay naman to. Kaso, there's a chance na mawala ito, guys. So, there's a chance talaga kahit may magnet siya, pwede siya mawaglit, no? So, I think I think na siguro ang maganda improvement dito is siguro to solid na lang tapos butasin na lang isa-isa itong mga markings na to para kung halimbawa kailangan mo ng ipapasok mo sa butas ng 10 ganyan or pasok mo sa butas ng 3 inches, 'di ba? Kapag nag-i-scribe ka, no, guys. Pero so far I really like it. Gusto ko rin tong kanyang na to kasi you can easily remove it, no? Nang hindi na kailangan ng tools. Yung iba kasi, kailangan pa ng screw, no, na may tornilyo pa para tanggalin ito, instant na. So you can just put it back on like that. So it's very, very simple. No tool takedown. I'm a simple guy, as simple as I can. Yan ang gusto ko, di ba? So, ayun. So, ayun guys, I am so glad to have these tools from Harden Tools Field with these measuring tools, guys. These are absolutely must-have sa workshop o sa trabaho mo, guys. Talagang kung gumagawa ka either sa workshop or sa labas, you should have these tools. No? So, okay na okay to. I think malaki may tulong nito sa mas mabilis at mas efficient na trabaho. Especially this one,
na talagang tuwang-tuwa talaga ako dito. This will replace na nga yung ibang mga tools dito sa shop. Yung protractor ko na plastic pang grade 1 na protractor, at yung mga iba nating gamit, this one will replace it. This one is also really good. Okay na okay 'to guys. I wish it was longer pero okay lang 'yun, okey lang naman. Since ang ginagawa naman natin dito ay mga small projects 'no, pero bihira lang tayong mag-cut ng mga 4 feet ng plywood. So, this would work na, 'di ba? Ayun. So, 'yun again guys, thank you so much sa Harden Philippines for letting us play, letting us test their tools 'no. And guys, kung interested kayo at tinatanong niyo kung magkano ang mga ito guys, ayan ilalabas ko na sa screen, ayan na. O ayan na, ano na, hindi yung puro tanong kayo ng tanong sa comment na how much, how much. Nasa link na nga yung ano, nilalagay ko naman lagi guys sa description yung link kung saan niyo 'to mabibili. Do'n niyo na i-check kung magkano. Hindi ko puwedeng bigay sa inyo yung definitive price kasi fluid yung price ng Harden kasi madalas sila mag-sale 'no. So, madalas, mababa yung presyo nila 'no. Baka ibigay ko sa inyo ng medyo mataas yung presyo, tapos bumaba na yung presyo nila or bigay ko naman ng mababa ta's tumaas yung presyo, baka ako naman pagalitan niyo, 'di ba? So, ayan na. Ayan yung mga latest price nila sa Lazada, no, guys. So, expect na magse-sale din sila, bumababa yung kanilang mga price. So, they're very affordable tools. So, yung Harden tools talaga, very affordable pero very reliable na mga tools, no, guys. So, and I would just like to thank again Harden Tools Philippines. At kung guys, kung pwede, follow nyo rin sila sa Facebook. Nasa baba, nasa description, yung link sa kanilang Facebook, website, Lazada, and Shopee store. So, dyan nyo pwede i-browse yung ibang mga Harden tools. So, kung interesado kayo, go, order na sa Harden. Okay? So, yun guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa 11 Workshop. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 11 Workshop. Adios!